grow into knowing you. Lord, please grant humility in our hearts and strength to depend always on you. We lift up to you all the church members, especially those who are going through life's challenges. Please, Lord, help them rise above every trial, knowing that you are God who holds our life and our future. Maraming salamat po sa araw na ito at hayaan niyo po, Panginoon, na patuloy ka naming maitaas, maluwalhati at mapapurihan sa aming kalagitnaan. Po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magandang umaga sa bawat isa. Sumainyo ang kapahingahan ng Panginoon, sumainyo ang mayamang pagpapala ng ating Diyos kataas-taasan. Magandang umaga sa inyong lahat, mga kapatid. Zechariah 4:10. Do not despise these small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. This verse is being quoted following the small steps of ancient Israel as they return from their 70 years of exile in the Babylonian Empire. Nung nagsisimulang bumalik ang ancient Israel mula sa kanilang pagkakaalis sa kanilang sariling bayan and 70 years of stay in the Babylonian Empire, paunti-unti maliliit na hakbang yung kanilang ginagawa para makabalik sila sa kanilang sariling bayan. At ang point nitong verse na binasa natin, ikinalulugod ng Diyos ang mga maliliit na hakbang, ikinalulugod ng Diyos ang mga maliliit na simulain tungo sa mas malalaking mga bagay. Major goals are important. But all of these are built up with small steps and victories. Small steps are oftentimes not noticed and seen by people, but they are very important to achieve larger success. We don't always celebrate small steps kasi nga maliit. Kaya parang di natin pinapansin, hindi natin pinapahalagahan. We don't always celebrate small steps because we tend to be more excited with life's big wins. However, small steps are the true mark of progress. Ang totoong mga pag-usad, pag-unlad sa buhay, naku, yan, makikita nyo dyan, yan ay binubuo ng mga maliliit na hakbang. Kaya hindi dapat minamaliit ang mga maliliit na bagay. Small steps, big wins. Ito ang ating shared reflection ngayong umaga. Mga kapatid, samahan niyo ako sa panalangin. Pray for the person beside you. Bless that person. Hingin niyo sa Panginoon ang liwanag na sumakanya na ngayon pa lang ang mga bagong lakas, bagong sigla ng buhay. Pray for that person beside you. And in the same way, mga kapatid, in the same way, I invite you, be present right now. Focus your mind, focus your bodies on the blessings of this moment. Put yourself in the present, right here, right now. Fill yourself with the Lord's blessing. At sa tahimik at taus-pusong panalangin, buksan niyo ang inyong mga isip at puso sa mga pagpapala na narito ngayon. Ama naming Diyos, marami pong salamat sa aming pamayanan. Marami pong salamat sa lugar na ito na inyong ipinagkaloob sa amin. Pagpalain niyo po kami sa mga sandaling ito. Igawad niyo sa amin ang kapahingahan. Igawad niyo sa amin ang bagong sigla, nang sa gayon mayroon kaming magagamit sa pang-araw-araw na buhay. At Ama, ang lahat ng mga nasa kalooban namin, ang mga pinapasa namin na kabigatan, lahat ng ito ay inilalagay po muna namin sa isang tabi at kami po ay nauupo sa inyong harapan upang makinig, upang buksan ang aming mga sarili sa inyong kaliwanagan. Ama, ngayon pa lang po ay inaasahan na namin, tinatanggap na namin ang inyong mayamang pagpapala
ang inyong haplos, ang inyong pagpapagaling kung amin din po itong kinakailangan. Lahat ng ito ay inaasahan na namin at tinataglay ng may pasasalamat sa pangalan ng Panginoong Hesus. Celebrating life by looking at the small details, at the small things. Small steps, big wins. A journey of 1,000 miles starts with a single step. Yan ay matagal na natin naririnig, a very old Chinese proverb that says, a journey of 1,000 miles starts with a single step. Ang point kasi, life can be overwhelming. Life can be overwhelming, and goals in life can be overwhelming. That if you don't break it down into smaller, specific steps, it's difficult to find the motivation to begin. Alam mo yung sa sobrang laki nung hinahangad mo or sa sobrang laki nung kinakaharap mo sana na gusto mong makamit, sa sobrang laki niya, nagsisimula ka pa lang, parang ayaw mo na ituloy. Kasi nga, ang laki-laki niya, parang ang hirap simulan. Na kung hindi mo siya hihimay-himayin, hindi mo siya hahati-hatiin sa mas maliliit na hakbang, parang hindi mo talaga siya itutuloy. Small steps are very helpful because small steps can help lessen fear. Nahati, nahihimay, nagkakaroon ng pagkakataon na i-break down yung mga takot ng pagsisimula, lalo na kung dadaanin sa maliliit na hakbang. Small, specific steps can lessen fear. It can also give clearer expectations. Smaller and specific steps can teach us how to proceed next. Kaya minsan pagka tinatanong ako, ano po ang 5-year plan ninyo? Di ba yan ang mga madalas itanong sa mga interview? What's your 5-year plan? Ano ang mga gusto mong makamit o ano nakikita mo sa susunod na 5 taon? Nung una, sinasagot ko pa siya na ganito sana, ganun. Pero eventually, nakita ko ang mas tamang sagot. Actually, wala po akong 5-year plan. Meron lang ako pang 1 year. Yung ngayon lang munang taon na ito. Meron akong 5-year aspiration, mga pangarap, ganyan. Pero pag sinabi mo kasing plan, it has to be specific, it needs to be observable, it needs to be realistic. So pag tinatanong ako ng 5-year plan, actually wala po. Pang 1 taon meron lang. The point is, baka mas madali na himay-himayin ang mga mas malalaking bagay para maging achievable siya. Yun ang kagandahan pagka merong smaller plans, merong specific plans. Kagaya halimbawa, once upon a time in ancient Israel, nung nagsisimula si King David, bagong united ang kabuuan ng Kingdom of Ancient Israel, at nung nagsisimula siya, nagtalaga siya ng bagong capital. So David had a major goal to establish a new capital for the newly united kingdom. At dahil bagong capital siya, which would be Jerusalem later on, dahil bagong capital siya, bagong hari din si David, kaka-unite lang ulit ng kingdom, ang gusto ni David ay dapat merong national symbol, yung bagong capital. At ano pa nga pa ang mas lalaki na national symbol sa lahat ng national symbol ng ancient Israel, kundi ang Ark of the Covenant. So ang point, gusto niyang ilagay yung Ark of the Covenant doon sa bagong tatag, bagong buo na capital ng ancient Israel. So David assembled 30,000 men. Dami-dami niyang inassemble. Major production, major event, 30,000 able men. Mga soldiers, mga talagang mga veterans, mga talagang magagaling na tao ang kanyang binuo, pinagtipon-tipon, major production. To the point na naiwan yung mga small detail na ikinasawi ng kanyang tauhan. After a while, may mga learning naman si David, and David learned that the small details are actually what is important. Hindi yung major, hindi yung big. Pero of course, masarap tignan yung big kasi nga kahali-hali na siya. Parang impressive. Wow, major production. Kaya nga kahit mga church, wow, mega church. Diba? Nakalimutan na ang totoong church nasa bahay. Nung unang panahon, nasa bahay naman talaga yan. Mga maliliit na kapatiran, maliliit na pamayanan.
where meaningful relationship is really important. So yun din yung na-realize ni David nun. While impressive ang mga big productions, major events, importante rin pala ang mga small details. Nakalimutan niya yun. Tuloy namatay pa yung isa sa mga tauhan niya in doing the first attempt to move the Ark of the Covenant papuntang Jerusalem. Later on, after much realization, nagpapatuloy ang kwento in 2 Samuel 6:12-13. Now King David was told, "The Lord has blessed the household of Obed-Edom and everything he has because of the Ark of God." Doon muna pansamantalang ipinarada yung Ark of the Covenant sa bahay nila Obed-Edom. At nung nabalitaan niya na pinagpapala yung bahay, pinagbabala yung kanilang tahanan dahil nandun yung Ark of the Covenant, na-sense niya na it's time to move again. So David went up to bring the Ark of God from the house of Obed-Edom to the city of David with rejoicing. Resume ang project. Pero this time, mayroong mga pagbabago. Instead of bringing 30,000 men, mas pinili na niya yung mga tao na kanyang mga kasama na magbitbit ng Ark of the Covenant, mga talaga nakakaalam ng mga detalye. Verse 13, when those who were carrying the Ark of the Lord had taken 6 steps, David sacrificed a bull and a fattened calf. Natuto na si David. Yung mga ganyang hakbang pala, especially involving the Ark of the Covenant, which represents God at that time, hindi pala yan nakukuha sa mga major production. Ang mas importante, gratitude of heart. Ang mas importante, maayos, taimtim na mga hakbang, personal na mga hakbang. Kaya nga, nakaka-6 step pa lang daw sila. 6 na hakbang pa lang, bigayan na kagad ng Thanksgiving. 6 na hakbang pa lang, bigayan na kagad ng mga offerings of gratitude and praises to the Lord. That's what's important. Nung una, malaking parada, no? It's a big production, a big event na may mga parada, baka may mga floats pa, no? Kagaya ng mga Metro Manila Film Festival. Pero hindi nga ganun. Ang kailangan, gratitude of heart. In continuation, verse 14 to 15, wearing a linen ephod, David was dancing before the Lord with all his might. And what's important about the linen ephod here, yung linen ephod kasi, pangloob. Yan ay binubuo ng pangloob at saka isang specific na garment for the priest. Ang point niyan, hindi siya naka-royal garment for the king. Ang point niyan, hindi niya isinuot, hindi niya itinalaga ang sarili niya sa harapan ng simbolo ng Diyos na siya ang hari. Sa harapan ng simbolo ng Diyos, siya ay isang lingkod wearing the ephod and wearing something linen, ibig sabihin naka-underwear lang siya. Meaning, he's wearing himself plainly. Walang ranggo, walang mga high-ranking ornamentation sa kanyang katawan, walang pagmamalaki, walang pagmamayabang. Yun pala ang importante. David realized that the small step, the small detail, it is what is really needed in that occasion. At kasama siyempre nung kanyang ginawa na yun na pagsasayaw ay taus-pusong gratitude. It is not about super productions, it's not about showmanship, it is about himself being himself before the Lord. Yun pala ang importante. Again, small details. The real major project here is to humble David's heart. Instead of focusing on taking the Ark of the Covenant sa bagong tayong capital city. Madaling dalhin kung tutuusin. Bagay lang naman yun eh. Symbolic representation ng kataas-taasang Diyos. Pero ang importante, kumusta ang puso ni David? Yung maliit na detalye na nasa kanyang kalooban. Yung maliit na detalye pala na yun ay malaki. Again,
Small specific steps can give clearer expectations. It can lessen fear kasi hindi nakakalula. Pwede palang maliliit na hakbang lang. And it can teach a person the next step para one foot forward at a time. Ganun lang pala dapat. The Lord Jesus was also clear in His own teaching. Kahit sa Panginoong Jesus, importante rin pala yung mga maliliit na hakbang. Yung mga minamaliit natin na hakbang, importante pala at malaki. Ganyan din ang turo ng Panginoong Jesus. Luke 16, verse 10. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So, hindi dapat minamaliit ang maliit na bagay. Kasi kung ikaw ay matapat sa mga maliliit na bagay, sabi ng Panginoon sa Jesus, ganun din yan. Magiging matapat din yan sa mas malalaking mga bagay. Because it's the pattern of behavior. Hindi mo alintana kung malaki, quote-unquote malaki, or quote-unquote maliit yung kaharap mo. It's your pattern of behavior that dictates kung ano yung magiging resulta. So kung maliit man yung bagay na yan at matapat yung tao, asahan mo ganun din ang magiging behavior niya pag malaking bagay na yung kaharap niya. Pero if dishonest siya, hindi siya mapagkatiwalaan sa maliliit na bagay, ay kabahan ka lalo. Pagka nagpapamanage ka na dyan ng mga mas importante, mga $1,000,000 transactions, kung di niya mabigyang pahalaga ang mga 500 peso na lipat ng load sa GCash. Paano mo siya pagtitiwalaan sa mas malaking mga bagay? So, it's very important. Life is not a straight line. Life is not a straight line. Life have many ups and downs. Life have many twists and turns. Kagaya na nakikita nyo sa illustration. Hindi naman isang straight line lang ang buhay. Yan yung inaasahan natin. Yan yung sana all. Sana straight line na lang. Yung alam mo kagad kung ano yung susunod na mangyayari. But in truth, life has many twists and turns, up and downs. Ganun naman talaga ang buhay. At dahil maraming mga liko-liko, taas-baba, paikot-ikot ang buhay, natural sa buhay ang mga setback. Natural yun. Now, small steps build consistency and persistence. Kung sino yung tapat, sino yung matyaga, sino yung nagpapatuloy kahit pa maliliit na hakbang lang, yun ang makakarating sa paroroonan. Kasi nga, natural sa buhay, ang may up and down, twist and turns, back and forth pa nga, hindi naman yan straight line. Di bali ng maliliit na hakbang, basta tapat at tuloy-tuloy. Pag sanay ka sa mga maliliit pero tuloy-tuloy na hakbang, mas sigurado ka sa pag-unlad, mas sigurado ka sa pag-usad sa buhay. And you know, David defeated Goliath in the same way. Pagka binalikan natin yung kwento ni David when he fought Goliath, ang nasa isip lagi ni David noon, kaya kong talunin to. Bakit? Kasi may mga tinalo nga akong wolf. May mga tinalo nga akong leon. So, ang inalala niya yung mga maliliit na victory niya. Kaya pagdating na totoong giant na yung kaharap niya, okay na yan. Kasi napagtagumpayan ko na yung maliliit eh. So ngayong itong giant na ito ang kaharap ko na, this is just another chapter of the story. Life's victories can be built with small steps, smaller wins, smaller victories. Small victories actually build us to defeat giants. Yun ang talagang tumatalo sa mga higante sa buhay. Small victories. Kaya kagaya ng sinabi ng kanyang ama, gayon din ang wika ng Panginoong Hesus. Gayon din ang wika ng Panginoong Hesus. At paulit-ulit din ang Panginoong Hesus sa kanyang mensahe, huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Kaya nga, quote and quote, maliit. Nasa pananaw nyo lang yan kung ano yung maliit. Huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. It is the small things, actually,
that make huge difference. It's the small things. Kaya wag yung binabaliwala yun. Matthew 17:20, sabi nga ng Panginoong Jesus, "Truly, I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, 'Move from here to there,' and it will move. Nothing will be impossible for you." See the comparison? Mountain, mustard seed. Mustard seed, mountain. Yung laki, nasa pananaw lang ng tao. Pero ang sabi ng Panginoong Hesus, kung meron ka na kahit maliit lang na pananampalataya, na kagaya ng buto ng mustasa, you can tell that mountain, move. And it will move. Small steps build big victories in life. So pay attention to the small steps. Pay attention to the small takes na ginagawa ninyo. Akala nyo lang maliit, pero may relevance yan, importante yan. Akala nyo maliit na bagay, pero hindi. Importante yan. Take small steps towards big wins. Small steps. Like for example, we can accomplish small acts of kindness. Madalas, naghahanap tayo ng mga major projects to do goodness. Mga major projects, kagaya halimbawa ng magpapatayo tayo ng patubig sa Agusan del Norte. Ganyan. Mga major projects. O kaya tree planting tayo para mapuno ulit ng puno ang buong Sierra Madre. So pag ganun ang inisip, parang hirap naman simulan. Diba? Planning pa lang. Diba? Mga 3 taon na, nagpa-planning pa rin kayo. Hindi pa umuusad yung pinaka-project. But you can accomplish small acts of kindness. Hindi kailangan na sobrang major ng project, hindi na nasimulan. We can do small acts of kindness. Mga maliliit na bagay na halos walang nakakakita. Pero malaki yung kabutihan. Importante pala siya. Pwedeng gawin yun. Yung mga simpleng pagngiti nyo sa mga tao na nakakasalubong ninyo. Simpleng pagbati ng good morning sa mga nakakasabay ninyo. Yung pala, yun na yung pinakakabutihan na natikman niya for the last 6 months. Walang pumapansin sa akin, buong buhay ko, ngayon lang ako nabati ng good morning. Mahalaga yun. Mahalaga yun. Yung simpleng tapik sa balikat, sa mga tao na feeling lonely. At that's the thing about being lonely, you never know when the next person beside you is lonely. So, tapikin mo na rin, kaysa mag-full assessment ka na lonely kaya siya o hindi. So mag-a-assessment ka, mga 3 months pa yon bago mo matansya ng gusto. Gawin mo na lang. Small acts of kindness. May extrang biskwit ako, gusto mo hati tayo? Small acts of kindness. Yun man, meron siyang malaking effect. And let's not forget, small acts of kindness for those who work for the Lord. Matthew 10:42, "And if you give even a cup of cold water to one of the least of my followers, you will surely be rewarded." Ang sinasabi ng Panginoong Jesus dito, which is very specific, sabi niya, kahit tubig lang, malamig na tubig, bigay nyo lang. Lalo pa nga dun sa sa tingin nyo yung hindi importante, pero follower ko, bigyan nyo lang. Alam nyo, may reward siya. Kung ano yung tinatanggap na blessing ng follower ko na yon, dahil servant ko siya, yun din ang matatanggap nung nagbigay ng small act of kindness na yon sa kanya. Tubig lang. So pati yun may effect. Kaya nga, huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Nandun ang mga malalaking pagpapala actually sa mga maliliit na bagay. Yung mga small, hidden, unnoticed kindness, malaki ang blessing dyan. Ayan ang basis nyo. And mga kapatid, aside from that basis, ang dami na nating narinig na kwento.
Ang dami na nating mga, baka nga nakalimutan na pero narinig na natin na kwento, mga real stories in life na maliliit na act of kindness, pero yun ang nagtaguyod sa kanya. Mga bata na pinaaral nyo, hindi nyo naman pinapansin, pinaaral nyo, binilhan nyo lang ng isang set ng notebook para makatawid ng isang school year. Tapos biglang naging abogado. Marami tayong mga ganong kwento. Marami tayong mga kwento na rin na narinig na dapat pala huling araw na niya sa planeta kasi talagang balak na niyang Tapos biglang may nag-text sa kanya, I remembered you in prayer. Tapos nagpasa ng verse. So, wala namang cost yun. Maliit na bagay, pero yun ang nagtawid sa kanya. At yun, nakapagpatuloy at naging blessing sa maraming tao. Yun nga kaya kailangan alam natin kung ano yung tinutukoy natin. Ano yung dapat na mahalaga sa atin na maliit na bagay. Of course, this doesn't stop us to give more or to give significantly. Hindi naman ibig sabihin, sige, puro maliit na lang ang ibibigay ko. Baka seryosohin nyo naman ako. Na puro maliit na lang ibibigay ko, ganun pala. This doesn't stop you from giving more. This doesn't stop you from giving significantly. Kasi kung may reward yung maliit na bagay na ibinigay mo, how much more kung espesyal at malaking bagay yung ibinibigay mo or yung plano mong ibigay. Di, malaki rin ang blessing nun. Ang point nga, ano ba yung definition ng maliit na bagay? Gusto ko yung expression na yan. Actually, mas madalas siyang maririnig from our friends from Batangas, di ba? Maliit na bagay. Sabi nga ng Kuya Bio, small thing. Small thing, small thing. Pero ang point kasi, pag sinasabi nilang maliit na bagay, ano yan, isang pagpapahayag na lumiliit yung bagay na ibinibigay dahil nilalakihan nung nagbibigay yung kanyang puso. Yun ang point niyan. Nilalakihan niya yung kanyang kalooban. Kaya, actually, malaki yung binibigay niya, pero maliit na bagay. It is the small things that makes huge difference. Take small steps of goodness. Take small step of goodness for others and for yourself. Huwag kalimutan ng sarili. Actually, ang magandang recommendation nga ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, total na pag-uusapan natin ito, create micro-habits. Create micro-habits. Yung mga hindi kabigatan na gawin, pero kaya mong gawin consistently. Kaya mong gawin ng tuloy-tuloy. Kasi magaan lang siya sa'yo. Kaysa halimbawa, di ba ang goal ngayon, 10,000 steps a day? Yun daw ang tamang goal. O kahit 5-minute walk lang, okay na yun. Pero gawin mo araw-araw. So, maliliit na steps. Create micro-habits. Yung mga ipon challenge na 20 pesos a day, huwag yung maliitin yan. Kasi magkano yun? 20 times 365. Magkano sa isang taon yun? So, huwag yung maliitin. Create micro-habits. Mga kapatid, isipin nyo ngayon, ano yung micro-habit na pwede nyo nang simulan today? Isipin nyo mabuti. Tuwing umaga, magsasabi ako ng I love you sa una kong makikita. Tuwing mag-a-assemble tayo, ngingiti ako ng ubod tamis sa una kong makakatabi sa silya. Micro-habits. Build your micro-habits. Huwag maliitin. Kung ang goal nyo, halimbawa, this year magiging valedictorian ako. O kahit ano lang muna, most behaved. Pwede na yun. O kaya best in spelling, para mataas-taas. Micro-habits, kung buwan-buwan ka nagiging best in spelling, di ba? Papunta na rin yun dun. Ang point nga, huwag maliitin yung mga maliliit na bagay. Kasi it builds up to big wins. Importante yan. Huwag maliitin ang mga maliliit na hakbang. Also, one thing we can do, we can build small, consistent, and sustainable profits. Consistent, sustainable, kahit pa siya small. Importante yan. Importante yan, lalo't higit sa panahon ngayon na parang lahat kasi nagmamadali na kumita ng malaki. Yung mga one-time, big-time na project, wala namang ganun. Yung ang gusto, quick, one-time, big-time win, kaso ang paraan, cheating and stealing. Di ba?
So, pagtsatsagaan nilang kumita sa mga online casino, kasi 20-20 lang naman ang taya. Baka sakaling tumama ng 1 million, one time, big time. Pero pag inipo mo yung mga 20 pesos na tinataya niya, nakamagkano na pala siya? 1.5 na pala. So, lugi na siya. Diba? But it's more practical and it's more realistic, tested over time, na building small, consistent, and sustainable profit, yun yung mga nagtatagal talaga. Yun ang napapakinabangan ng gusto. Kasi kahit gaano kalaki ang kinikita sa maling paraan, mauubos din yan at mawawala rin. Bakit siya mauubos? Bakit siya mawawala? Kasi gano'n naman ang material na bagay. Lahat ng material na bagay, nauubos kasi it's meant to be consumed. Lahat ng material na bagay, mawawala because it's there when it's there. When it's gone, edi it's gone. Gano'n naman ang material na bagay. Kung kinita mo pa siya sa maling paraan, ang laki ng pagsisisi, ang bigat sa kalooban. At isa pang bad side ng mga quick one-time, big-time win through cheating and stealing, ang isa pang malaking bad side niyan, yung mga gumagawa niyan, hindi na makakaulit. Hindi na sila makakaulit, binablock, nilalayuan. So how do you expect it to be sustained over time? Pero yung mga tapat, oo, maliit lang, margin yung kita, pero sustained, tuloy-tuloy. Nagbi-build up siya ng gusto, yun ang mas makatotohanan, and I would say, yun ang mga mas pinagpapala. Proverbs 16:8, better to have a little with godliness. Hindi lang ibig sabihin yung banal ka, ha? Ibig sabihin, tama ang paraan, no? Pinag-aralan, tapat sa mga hakbang, walang pandaraya, walang pagnanakaw. Better to have little with this kind of godliness than to be rich and dishonest. Baka magkamali ng basa, ha, na mabuti na yung maliit kaysa maging mayaman. Hindi ganun ang pagbasa niyan. Ang point yung dishonesty and yung godliness, kahit pa malaki o maliit, especially kung maliit lang yan. Pwede mong pagtiwalaan na mabibuild up at mabibuild up yan. Basta tama ang paraan. Mabibuild up yan. Proverbs 22 verse 1, a good name is more desirable than great riches. To be esteemed is better than silver or gold. Kasi nga, na-point out na natin, kung mabuti or maganda ang pangalan mo sa lahat, makakaulit at makakaulit ka. Hindi ka nahihiya, hindi ka nagtatago na, ayan na yung win 1, 2, 3 ko. Tatago ka ngayon. Yung Facebook name mo ngayon, di mo maibigay yung totoong pangalan. Di ba, nakalagay sa Facebook mo mga kung ano-anong mga code name. Ibong Mandaragit. So, yung ganun tuloy mga username mo sa Facebook, sa mga Gmail account mo, sa mga email account, itinatago mo yung sarili mo kasi nga hindi mo maipakita ng totoo dahil ang dami mong mga dinaya at niloko. That's why it's very important to have a sustainable income, a sustainable living. It's important to have a good name, a good reputation. Huwag yon itaya alang-alang lang sa pagkita ng bigla ang malaking pera. Huwag. On the other hand, yung mga hindi takot, yung mga hindi nahihiya na magsimula ng maliit, yan yung mga may matatag na pundasyon. Matatag ang pundasyon. Alam niyo yung mga tipong nagtitinda ka lang ng tsinelas at saka sapatos sa bangketa, maya-maya may ari ka na ng department store. At yan yung actual na kwento ng SM Department Store, di ba? Kasi talaga nagtitinda siya, si Ginoong Henry C. ng kanyang mga bakya at mga sapatos at mga tsinelas sa bangketa. Maya-maya, meron na siyang chain of department store all over the Philippines. Kasi nga, a good name is better than quick riches gained from stealing and cheating. Proverbs 13:11, dishonest money dwindles away, but whoever gathers money little by little makes it grow. Huwag matakot na paunti-unti. Huwag matakot sa mga maliliit na hakbang.
Uulit-ulitin natin hanggang tumulo na palabas sa tenga natin. Huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Huwag maliitin. And don't be misled by overnight success. Kasi parang yun ang pangarap ng lahat ngayon, di ba? Overnight success. Huwag kayong magpadaya sa ganyan. Yung totoong success ang buhay, yung mga totoong successful, marami mga pinagdaan ng hirap yan na hindi na lang nakita ng marami. Maraming mga pagpupuyat yan, maraming mga pagbabanat ng buto na hindi na nakita ng lahat. Na nung napansin na, akala ng lahat overnight success. Hindi yun totoo. Maraming pagtsatsaga, maraming pawis at hirap na binubuhos para sa matatag na tagumpay sa buhay. Kaya huwag matakot sa mga maliliit na hakbang. Huwag yun ikahiya. And speaking of small takes in life, small steps and small takes in life, my friends, my brothers and sisters, appreciate small, simple moments of happiness. Let me repeat that, if I can repeat it more dramatically. Appreciate small, simple moments of happiness. Let's not forget to thank God for the simple things. Minsan, ang tagal-tagal nating hinihintay kasing matapos yung 5-story building, kaya parang ipit na ipit yung pasasalamat sa puso mo. Hinihintay mong matapos yung mga major projects, mga big transactions, kaya parang ipit na ipit yung pasasalamat na nakakalimutan natin. Uy, ang dami mong tinanggap na blessing. Ang dami-dami mong tinanggap na blessing. Let's not forget this quote-unquote small things, simple things. Mga bagay na palibhasa kasi laging nandyan. Mga bagay na laging nandyan, kaya taken for granted. The best things in life, the best things that life has to offer, they are usually free. The best things in life are free. It's the small things around us. And again, quote-unquote, small things. Ecclesiastes 3:12-13, I know that there is nothing better for men than to be happy and to do good as long as they live. And I know that every man who eats and drinks sees good in all his work. It is a gift from God. Ang kaligayahan sa buhay nasa simple things, sabi niya. Kailangan natin yun makita araw-araw. Yung nagagawa mo yung trabaho mo ng maayos, nakakakain ka, meron kang bubong sa iyong ulunan, may komportable kang damit, nagagawa mo yung gusto mo, kahit pagano siya kasimple, nakakabili ka ng kiamoy sa tindahan pagka gusto mo. Mga maliliit na bagay. Huwag kalimutan ipagpasalamat yun. Be grateful that you are able to embrace your loved ones. Be grateful that you are able to laugh with friends. Importante yun. Be grateful na nahawakan mo yung kamay ng mga mahal mo sa buhay. Dapat dun palang umuusbong na ang taus-pusong pasasalamat. Appreciate time that you are able to spend together, quality time, eating together. Never take these things for granted. Never take these things for granted. Yung nakakapagtawanan kayo, nagkikita-kita kayo. Yan nga kasi, palibhasa, nandyan naman. Next week, pagbalik ko dito, ng Sunday, nandito rin naman. But you know, these are the small things that build up happiness. Kaya, bigyang pahalaga, matamisin. Huwag palagpasin yung mga ganyang pagkakataon na hindi ka nagpapasalamat na, thank you ha, kasama kita ngayon. Thank you, kasama kita ngayon. O sige na, gawin nyo na nga ngayon kasi nagsisilipan kayo sa gilid. Tignan nyo na yung katabi nyo, bihin nyo sa kanya, thank you, kasama kita ngayon. Mas maganda ang umaga dahil magkasama tayo ngayon. Bless that person. 1 Timothy 6:6-8.
A God-like life gives us much when we are happy for what we have. We came into this world with nothing. For sure, when we die, we will take nothing with us. If we have food and clothing, let us be happy. And if I may add, if we have food and clothing, if we have friends and families, if we have our loved ones around us, kahit pa ano yung kinakain natin dyan, kahit clover chips lang yan o skyflakes, let us be happy. Gift ng Panginoon yun sa atin. And again, I would say, dapat nag-uumapaw na yung pasasalamat natin sa mga ganong bagay. Importante yon. Be happy by appreciating the small things. And also be grateful. Be grateful of God's love and grace. Never take it for granted. Madalas nga kasi kabisado na yung mga linya. Kabisado na yung mga prayer items na nakakalimutan natin yung halaga ng biyaya at pag-ibig ng Diyos. Lalo pa nga, observation lang ito. Lalo pa nga, kapag lumalaki yung mga yaman ng tao, pag lumalaki ang yaman, pag nagiging successful, madalas ang naiisip ng tao, bunga to ng effort ko. Kasi naman talagang pinagsikapan ko ito. Talaga namang pinagplanuhan ko ito. Talaga namang ginamitan ko ng wisdom, studies, etc., etc. And this is all true. Tama naman talaga yun. Talaga namang may epekto pagka nagpaplano ka, pagka nagsisipag ka, pag nagtsatsaga ka. Again, di ba mga maliliit na hakbang, importante yan. Gayunpaman, pag inisip niyong mabuti, marami rin namang mga tao ang nagplano. Marami rin namang mga tao ang nagpaka-wise. Marami rin namang mga tao ang nagsikap, pero hindi sila nakarating sa kanilang nais paroonan. Ibig lang sabihin, mayroong nagbigay sa atin ng biyaya. Naging mabuti ang Diyos, God gave us favor, God gave us help, God gave us blessings para maging successful. Kasi kung ang magiging equation ng pagiging successful ay yung tiyaga at sipag, dami rin naman talaga nagtiyaga at nagsipag. Pero bakit hindi lahat naka-achieve? Ibig sabihin, meron talaga nagbibigay ng favor. Ibig sabihin, meron talagang kataas-taasan na nagbubukas ng pintuan para dun sa mga nagtitiwala sa Kanya. Psalm 127 verse 1 to 2, unless the Lord builds a house, the work of the builders is wasted. Kasama lagi ang tulong ng Diyos. Kaya nga, huwag maliitin. Huwag maliitin. Deuteronomy 8:18, remember the Lord your God. He is the one who gives you power to be successful. It is the Lord who gives us power, the favor, the protection. Kasi pwede ngang on the way ka na maging successful. May nangyari. Hindi ka naingatan, hindi ka naprotektahan. So nagbibigay ng pag-iingat ang Diyos. All of this He gives for people to be successful. Kasama lagi ang pagpapala ng Diyos. So, where are you right now? Do you consider yourself blessed? Do you consider yourself favored by the Lord or favored in life? Remember, it comes from the Lord. It comes from the Lord. Again, for the end time ng ating reflection, huwag maliitin ang mga maliliit na buhay, maliliit na bagay, and this includes yung mga pagpapala ng Diyos sa atin. Lalo't higit, huwag maliitin itong mga bagay na ito sa ating buhay. Small steps are oftentimes not noticed and seen by people, but they are very important to achieve larger success. Don't just be excited with life's big wins. Remember to celebrate small steps. Small steps. Small steps are the true mark of progress.
Diyan mo makikita kung sinong tao, kung sino sa mga naoobserbahan nyo na ito magiging successful ito. Kasi tapat siya sa mga small steps. Matthew 13:31 to 32, the kingdom of heaven is like a mustard seed. Again, buto ng mustasa, maliit. The kingdom of heaven is like a mustard seed which a man took and planted on his field. Though it is the smallest of seeds, yet when it grows, it is the largest of garden plants and becomes a tree, so that the birds come and perch in its branches. Yang mga maliliit na bagay na yan, pag tumubo, ang laki ng kanyang magiging bunga, ang laki ng kanyang magiging resulta to the point na lahat ng nilalang, including the birds, the insects, the animals around the tree, it is blessed. Kaya, huwag maliitin ang mga maliliit na bagay. Lakbayin ang buhay, lakbayin ang lawak at laki ng buhay by taking one step at a time. One step at a time. Minsan, nadi-discourage tayo, kailan ba ako mapopromote? Kailan kaya ako mapopromote na maging presidente ng kumpanya? Nasaan ka na ba? Nasa rank and file 2. So medyo malayo-layo pa. Mahaba-habang promotion pa yung hinahanap mo. Ilan taong ka na ba sa kumpanya? 3 months pa lang po. So medyo malayo-layong lakbayin pa. But that's life. You don't stop habang buhay pa. You just keep on walking, you just keep on traveling life, kahit pa one step at a time. And that's the important thing na tinutumbok talaga ng ating reflection. One step at a time. Pagka naiinip, kapag ka napapagod, kapag ka parang nadi-discourage, na parang ang tagal pa niyan, parang walang nararating. Pwede mong isipin itong linya na ito by yours truly. Malayo pa, pero malayo na. So pwede mong isipin yun. Pwede mong sabihin sa sarili mo yun. Pagka naiinip, pagka napapagod, pagka parang nawawalan ka na ng gana kasi sa laki pa ng mga goals na kailangan mo marating, sabihin mo sa sarili mo, malayo pa. Pero tanawin mo rin kung ano yung na-accomplish mo na. Saka mo sabihin, pero malayo na. Di ba? Malayo pa, pero malayo na. So, it's an attitude, it's a linya-linya na pwede mong ulit-ulitin sa sarili mo. Mga kapatid, mga kaibigan, my dear friends, huwag matakot, huwag mahiya, huwag mag-alinlangan sa mga small steps sa buhay. May the Lord bless you with contentment in enjoying the small things in life. Kasi accomplishment yan, kahit maliit na hakbang. And may the Lord bless you with much, much happiness as you take small steps to achieve big wins. It will lead you to your big wins. Sooner or later, darating din yun. Just be faithful with small steps. Maya-maya, andyan na yung big wins. All of this we declare in Jesus' name.